Magandang araw po sa lahat. Ako po si Monera D. Punsalan at ang ating tatalakayin ngayon ay ang epekto ng migrasyon sa politika. Una nating tatalakayin ay POEA. Ano nga ba ang POEA? Ang POEA ay Philippine Overseas Employment Administration. Ito ay isang ahensya ng pamahalaan sa ilalim ng Department of Labor and Employment na tinatawag nating DOLE. Ang pangunahing tungkulin ng POEA ay mangasiwa at mag-regulate sa nagpapadala ng manggagawang Pilipino sa ibang bansa, magbigay ng lisensya sa mga recruitment agency upang matiyak na lehitimo ang mga ito. At pangatlo, protektahan ang karapatan ng mga OFW at siguraduhin makakakuha sila ng patas na kontrata at pasahod. RA 8042 Migration Workers and Overseas Filipinos Act of 1995. Ito ang batas na kilala bilang Magna Carta of Overseas Workers. Layunin nitong pangalagaan ang kapakanan ng mga migranteng manggagawa at kanilang pamilya. Narito ay ang proteksyon sa pag-deploy. Ito yung pinapayagan lang ang pag-deploy ng mga manggagawa sa mga bansa may lakas na proteksyon sa karapatan ng mga migrante. Pangalawa, labanan ng illegal na recruitment. Malinaw na ipinapaliwanag at pinarurusahan ang illegal na recruitment. Itinuturing itong krimen laban sa sangkatauhan. Pangatlo, libreng legal na tulong. Nagbibigay ng libreng abogado at legal na tulong sa mga OFW na may problema sa bansa. Pang-apat at panghuli, pag-establish ng assistance fund. Ito yung pondo, halimbawa ang AKAP Fund para tumulong sa mga OFW na nasa krisis, lalo na sa mga repatriate. Ang huli nating tatalakayin ng RA 9189, the Overseas Absentee Voting Act of 2003. Ito ay ang batas na nagbibigay daan sa mga Pilipino sa ibang bansa na makaboto sa halalan ng Pilipinas kahit sila ay wala na sa ating bansa. Sino-sino nga ba ang pwedeng bumoto kahit nasa ibang bansa? Siyempre, lahat ng mamamayang Pilipino na nasa ibang bansa na 18 taong gulang pataas sa araw ng eleksyon at hindi diskwalipado ng batas. Sino nga ba ang kandidatong pwedeng botohin? Pangulo, Vice Pangulo, mga senador at party list representatives. Ano nga ba ang mga kailangan? Ang kailangan ay meron silang ebidensya ng kanilang valid na Philippine passport, at kung itong Philippine passport naman ay nawala, maaari silang magbigay ng affidavit of loss nito. Sa madaling salita o sa madaling sabi, ang POEA ay ang ahensya na nangangalaga sa proseso ng pagtrabaho sa ibang bansa. At ang RA 8042 ay ito ay ang batas na nagsisiguro ng proteksyon ng mga OFW. At ang panghuli, ito ay RA 19 At ang panghuli ay ang RA 9189 naman. Ito ay ang batas na nagsisiguro na hindi na mawawala ng boses sa eleksyon ang. At ang ating sunod na tatalakayin naman ay patungkol sa epekto ng migrasyon sa ekonomiya. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, malaki ang may tutulong ng remittance ng OFW sa pagpalago ng ekonomiya sa bansa.
Ang mga padalang ito ay nagbibigay daan sa mas mataas na konsumo, masiglang kalakalan at dagdag na pamumuhunan sa Pilipinas. Samantala, ayon sa Commission of Filipinos Overseas o tinatawag na CFO, may tinatayang 8.6 milyong Pilipino noong 2009 ang naninirahan sa ibang bansa. Sa loob naman ng Pilipinas, ang mga lungsod, lalo na ang Maynila, ang tumatanggap ng pinakamaraming migranteng Pilipino dahil sa mas malaking oportunidad sa trabaho at kabuhayan. Di ba napapansin niyo naman, karamihan ng mga galing sa probinsya ay nagtatrabaho sa Maynila sapagkat alam nila na ang Maynila ay may mas mataas na ratings lalo na sa pagbibigay ng mga sahod. At ang ating huling tatalakayin ay patungkol sa mga aspekto ng migrasyon at ang kanilang salik. Ang mga salik na tumutulak, ito ay ang push factor. Ito ay ang mga negatibong dahilan na nag-uudyok sa mga tao na umalis sa kanilang lugar. Samantala, ang salik na humihila, ito ay ang pull factors. Ito naman ay ang positibong atraksyon ng isang lugar na naghihikayat sa mga tao na lumipat doon. Halimbawa natin sa panlipunan. Ang panglipunan ng ating aspekto at ang salik na tumutulak natin or push factors, ito ang sinasabi na laganap ang krimen sa lungsod na tinitirahan ng isang pamilya kaya napasya silang lumipat sa ibang lungsod. Ang salik na humihila naman doon ay or kaya ang ating positive ganto. Payapa at tahimik na pamayanan sa lalawigan kaya doon sila lumipat ang isang pamilya. Pangalawa, pangkapaligiran. Ang ating aspekto ay pangkapaligiran. Ang salik na tumutulak sa patungkol sa pangkapaligiran, ito ay madalas na tamaan ng bagyo ang isang lugar kaya't nagpasya ang isang pamilya na lumipat sa ibang lalawigan. Ang salik na humihila naman, maganda ang tanawin at sariwa ang hangin sa lalawigan kaya nagpasya ang isang pamilya na doon ay maninirahan.